po ang lahat. First things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ng basahin ng 2 o 3 beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Sino ka mang humahatol sa iba, wala kang maidadahilan, sapagkat sa paghatol mo sa iba, hinahatulan mo rin ang iyong sarili. Palibhasa, ikaw na humahatol ay gumagawa rin ng gayon. Nalalaman nating makatarungan ang hatol ng Diyos laban sa mga gumagawa niyon. Akala mo ba'y makaiiwas ka sa hatol ng Diyos kung hatulan mo ang mga gumawa ng mga maling gawaing ginagawa mo rin? O hinahamak mo ang Diyos sapagkat siya'y napakabuti, mapagpigil at mapagpaumanhin? Hindi mo ba alam na binigyan ka niya ng pagkakataong magsisi at magbagong buhay, kaya napakabuti niya sa iyo? Ngunit dahil sa katigasan ng iyong ulo at di pagsisisi, pinabibigat mo ang parusang ipapataw sa iyo sa paghahayag ng puot ng Diyos sa araw ng kanyang paghahatol, sapagkat siya ang gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang mga nagpapatuloy ng paggawa ng mabuti sa paghahangad ng karangalan, kadakilaan at kawalang kamatayan ay bibigyan niya ng buhay na walang hanggan. Datapwat, matinding galit at puot ang babagsak sa mga lumikha ng pagkakabahabahagi at ayaw sumunod sa katotohanan, kundi sa kalikuan. Paghihirap at kapighatian ang daranasin ng bawat gumagawa ng masama, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego. Ngunit karangalan, kapurihan at kapayapaan ang tatamuhin ng bawat gumagawa ng mabuti, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga Griego, sapagkat ang Diyos ay di nagtatangi. Dalawang prinsipyo ang pinanindigan ni Pablo sa ating pagbasa ngayon. Ang una ay, ang Diyos ay gaganti sa lahat ng tao ayon sa kanyang gawa. Ang pangalawa ay, ang Diyos ay di nagtatangi. Walang favorites ang Diyos. Sinabi ni Pablo ang dalawang prinsipyong ito upang ang mga Kristiyano ay huwag humatol sa kanilang kapwa. Ipaubaya na lang natin ang paghatol sa Diyos na makatarungan. Hindi tayo makahahatol kasi lahat naman tayo ay may kasalanan. Hindi lang ang mga Hintil ang may kasalanan, pati rin ang mga Hudyo. Kilala nga ng mga Hudyo ang Diyos kasi nagpahayag at nagpakilala ang Diyos sa kanila. Binigyan pa nga sila ng mga batas upang makalapit sila sa Diyos. Pero hindi naman nila tinutupad ang batas ng Diyos. Kaya Hintil man o Hudyo, lahat ay may kasalanan. Huwag na silang hahatulan ang bawat isa. Sa halip, tayo ay magsikap, magsisi sa kanyang kasamaan at magsikap na maging tapat sa Diyos. Gagantihan ng Diyos ang lahat ng gawa natin. Paparusahan ang masama at gagantimpalaan ang mabuti. Anuman tayo, Hudyo man o Hintil, kasi walang paborito ang Diyos. Hindi siya nagtatangi. Paghihirap ang daranasin ng gumawa-gawa ng masama, Hudyo man o Hintil.
karangalan, kapurihan at kapayapaan ang kakamti ng gumagawa ng mabuti, Hudyo man o Hintil. Kung ilalagay natin ito sa ating konteksto, masasabi natin na anuman ang lahi o relihiyon natin, huwag tayong magsisihan o humatol sa iba. Lahat tayo haharap sa hukuman ng Diyos. Kung gumawa tayo ng masama, kahit na Katoliko tayo, tayo paparusahan. Kahit pa man Muslim ka o Iglesia ni Cristo o pulahan ka o dilawan, paparusahan ang lahat ng gumagawa ng masama. Kung gumagawa naman ng mabuti, ang lahat ay gagantimpalaan ng Diyos, kahit na siya ay inchik, itim, born again o lumad. Nakikita ng Diyos ay hindi ang kulay ng ating balat o ang ating religious affiliations o ang pinag-aralan natin. Ang nakikita niya ay ating konsyensya at ang ating puso. Kaya magsisi tayo at magpakabuti habang may panahon pa. Bigyan po ninyo kami, Panginoon, ng puso mapagpakumbaba at puso may takot sa iyo. Kung mababa ang aming loob, hindi namin maipagmamalaki ang aming nagawa at ang aming sarili. Dahil sa takot sa iyo, igagalang namin at papahalagahan ang aming kapwa. At ako po ay si Bishop Broderick Pabilio dito sa First Things First.